Isang matinis na tunog ng alarma ang umalingaw-ngaw sa emergency operating room ng Johns Hopkins Hospital. Ang mga pinakamahuhusay na doktor ng pinakaprestihiyosong ospital sa East Coast ng Amerika ay nagtipon sa harap ng isang pasyente. Ang leeg ng pasyente ay nasa kalagim-lagim na kondisyon dahil sa isang aksidente sa trapiko. Halos tuluyan nang naputol ang kanyang cervical spine. Ang mga ugat, nerbiyos, at spinal cord ay magkakabuhol-buhol at isang maliit na hibla na lamang ang nag-uugnay sa kanyang buhay. Imposible to, bulong ni Dr. John Adams, ang pinuno ng departamento, habang umiiling, kahit siya, na nakagawa na ng maraming milagro sa loob ng 20 taon, ay sumuko na ngayon. Sumuko na ang Harvard. At sinabi na rin ng Mayo Clinic na wala ng pag-asa, di ba? Madilim din ang mukha ng mga nurse. Ang pasyente ay si Richard Bentley, isang higante sa industriya ng real estate sa East Coast. Mayroon siyang bilyon-bilyong dolyar na yaman. Ngunit ang buhay ay isang bagay na hindi nabibili ng pera. Ngunit sa sandaling iyon, isang mahinang boses ang narinig sa buong silid. Bigyan niyo lang ako ng karayom at sinulid. Lahat ng mata ay napabaling sa isang direksyon. Sa isang sulok ng operating room, nakatayo ang isang dalagang Pilipina na 20 taong gulang. Nakatali ng maayos ang kanyang itim na buhok at simple lamang ang kanyang kasuotan. Siya ang nagsalita. "Anong sabi mo?" Tanong ni Dr. Adams, na may halong pagtataka. Naguguluhan din ang mga nurse. Walang sinuman ang nakaintindi kung ano ang sinasabi ng batang Asyanang ito. Ngunit pagkalipas ng 20 minuto, ibang-iba na ang kapaligiran sa operating room. Lahat ng mga doktor ay nakanganga at hindi makapaniwala. Ang milagrong inakala nilang imposible ay naganap sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ano nga ba ang nangyari? At sino ang misteryosang dalagang Pilipina na ito? Kung gusto ninyong malaman ang buong kwento ng kamangha-manghang pangyayaring ito, pindutin lamang ang subscribe button. Iset din ang inyong notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga mas nakakaantig na kwento. Sige, ibalik natin ang oras. 3 araw bago ang insidenteng ito. Kalagitnaan ng Marso, malamig pa rin ang tagsibol. Sa Washington, D.C., si Isabela Reyes, na bumiyahe ng 14 na oras mula sa Ninoy Aquino International Airport, ay huminga ng malalim paglabas ng Dulles International Airport. Nasa Amerika na rin ako, sa wakas. Para sa 20 taong gulang na si Isabela, ang biyaheng ito ay may espesyal na kahulugan. Ito ang kanyang unang paglalakbay sa ibang bansa, isang regalo mula sa kanyang mga magulang para sa pagpasok niya sa 2nd taon sa kolehiyo. Dala lamang ang isang backpack. Wala siyang ipinagkaiba sa ibang mga estudyante. Habang sakay ng taxi, papuntang downtown Washington, nakatutok ang mga mata ni Isabela sa tanawin sa labas. Namangha siya sa malalapad na kalsada at matataas na gusali na ibang-iba sa Pilipinas. Ang una kong pupuntahan ay ang Smithsonian Museum. Bulong niya sa sarili habang kinukuha ang kanyang guidebook mula sa bag. Ngunit habang papasok sila sa sentro ng lungsod, "Blag! Blag!" Isang malakas na tunog ng banggaan ang umalingaw-ngaw. Isang aksidente sa trapiko ang naganap sa unahan ng kanilang taxi. Isang itim na sedan ang bumangga sa isang motorsiklo at ang rider ay tumilapon sa kalsada. "Oh my God!" Sigaw ng taxi driver habang biglang nagpreno. Huminto rin ang lahat ng sasakyan sa paligid. Walang pag-aalinlangan, bumaba si Isabela sa taxi. "Manong, sandali lang po!" Umiling ang taxi driver habang pinapanood si Isabela na tumatakbo papunta sa lugar ng aksidente. "Hey! Dangerous!" Ngunit si Isabela ay nakalapit na sa biktima. Nakasuot ng helmet ang rider. Ngunit may dugo na umaagos mula sa kanyang leeg. May malay pa siya, ngunit hirap siyang huminga. "Are you okay? Is it hard to breathe?" Maingat na tanong ni Isabela sa Ingles. Hindi perpekto ang kanyang Ingles, ngunit sapat na para makipag-usap. Marahan na tumango ang biktima. Tiningnan ni Isabela ang paligid at sinuri ang leeg ng biktima.
Malubha ang pagdurugo, ngunit sa kabutihang palad, mukhang hindi natamaan ang mga pangunahing ugat. Don't move. Just stay still until the ambulance arrives. Tinanggal ni Isabela ang kanyang scarf at maingat na idiniin ito sa sugat ng biktima para pigilan ang pagdurugo. Ang lokasyon at diin na kanyang ginamit ay eksakto. Sa sandaling iyon, narinig ang sirena ng ambulansya. Sa loob ng 3 minuto, dumating ang mga paramedic. Stand back! Stand back! Sigaw ng isang paramedic kay Isabela. Ibig sabihin, lumayo siya. I'm sorry. I was just... Akmang aatras na si Isabela nang mapansin ng paramedic ang first aid na ginawa niya at nagbago ang kanyang ekspresyon. Sino ang gumawa nito? Ako po. Grabe po kasi ang pagdurugo. Medical personnel ka ba? Tanong ng paramedic na may pagtataka. Napaka-professional kasi ng pagpigil sa pagdurugo na ginawa ni Isabela. Hindi po. Ordinaryong estudyante lang po ako. Mahinang sagot ni Isabela. What are you doing here? Don't get in our way. Halata sa boses nito ang pag-iingat at pangmamaliit. Nagulat si Isabela. Gusto niya lang tumulong, ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. I'm sorry. Just move away. This is not for a tourist like you to meddle in, malamig na sabi nito. Namula ang pisngi ni Isabela. Naramdaman niya ang mga mata ng mga usisero sa paligid. Itinulak ng mga paramedic si Isabela at isinakay ang biktima sa ambulansya. Pinanatili nila ang scarf na idiniin ni Isabela, ngunit ni isang pasasalamat ay wala siyang natanggap. Huling tanong ni Isabela, ngunit umalis na ang ambulansya na may malakas na sirena. Tulala na nakatayo si Isabela. Gusto niyang tumulong, ngunit malamig na tingin at pangmamaliit ang kanyang natanggap. Lumapit ang taxi driver at tinapik siya sa balikat. Okay ka lang, miss? Medyo bastos ang mga paramedic na yon. Okay lang po. Nakialam din naman po ako. Sagot ni Isabela habang umiiling, ngunit may kirot sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ganito magsisimula ang unang araw niya sa Amerika. Ngunit may kakaiba. Bakit hindi niya maalis sa isip ang biktima? Dinala na siya ng ambulansya. Siguradong aalagaan siya sa ospital, ngunit hindi siya mapakali. Sumakay muli si Isabela sa taxi at sinabi sa driver, Pasensya na po. Alam niyo po ba kung saang ospital dinala ng ambulansya yon? Siguro sa Johns Hopkins Hospital. Yan ang pinakamalaking ospital dito sa malapit. Nag-isip sandali si Isabela at sinabi, Pwedeng doon po tayo pumunta. Ang lobby ng Johns Hopkins Hospital ay marangya. Ang matataas na kisame, sahig na gawa sa marmol, at ang abalang mga doktor at nurse ay nagpapakita kung gaano kaprestihiyoso ang lugar. Nag-alinlangan sandali si Isabela sa pasukan. Pwede ba siyang pumasok sa ganitong lugar? Ngunit labis siyang nag-aalala sa kalagayan ng biktima. Excuse me, can I get an update on the patient from the motorcycle accident earlier? Maingat niyang tanong sa nurse sa reception. Tiningnan siya ng nurse mula ulo hanggang paa at sumagot ng malamig. Pamilya ka ba? Hindi po, pero ako po ang nagbigay ng first aid sa kanya sa Genpa. Kung hindi ka pamilya, hindi kami pwedeng magbigay ng impormasyon ng pasyente. Ang boses ng nurse ay matigas at halatang tumatanggi. Ang putol-putol na Ingles at pagiging asyano ni Isabela ay tila dahilan para balewalain siya. Kung wala kang gagawin dito, umalis ka na. Nagulat si Isabela. Gusto niya lang malaman kung ligtas ang pasyente, ngunit tinatrato siyang parang isang kahina-hinalang tao. Sa sandaling iyon, sumingit ang isang puting lalaki na nasa katanghaliang gulang na nakapila sa tabi niya. Excuse me! This Asian student is holding up the line. I have an urgent matter. Iritadong sabi nito. Namula ang mukha ni Isabela. Pakiramdam niya ay may ginawa siyang mali. I'm sorry. Don't waste our time like this. Dahil sa sinabi ng lalaki, lahat ng tingin ay napunta kay Isabela. Pakiramdam niya ay isa siyang pabigat. Iwinagayway ng nurse ang kanyang kamay na tila naiinis. Sige na, umalis ka na. Huwag ka nang gumawa ng gulo dito.
Nawala nang sasabihin si Isabela. Wala pang isang araw sa Amerika, ngunit ito na ang pangalawang beses na nakatanggap siya ng ganitong trato. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakita niya ang mga doktor na abalang kumikilos mula sa emergency room. Tumingin si Isabela sa direksyong iyon. The motorcycle accident patient's condition is worsening. Narinig niyang sigaw ng isang nurse. Kinabahan si Isabela. Mukhang tungkol ito sa biktima kanina. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa emergency room. Sa dulo ng pasilyo, narinig niya ang usapan ng mga doktor. The neck injury is more severe than we thought. The blood vessel rupture is ongoing, and his blood pressure is dropping. We might need a blood transfusion. Sino nga pala ang nag-first aid sa kanya sa Genpa? Dahil doon, nakarating pa siya rito. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabela. Masaya siyang nakatulong ang kanyang ginawa. Ngunit nag-aalala siya sa balitang lumalala ang kondisyon ng pasyente. "Excuse me," mahinang sabi ni Isabela habang lumalapit. Sabay-sabay na napatingin sa kanya ang mga doktor. "Ako po ang nagbigay ng first aid sa pasyente sa Senchan. May nagawa po ba akong mali?" Tinaas ni Dr. John Adams ang kanyang kilay. Tiningnan niya ang batang itsura at putol-putol na Ingles ni Isabela na may halong pagtataka. "Ikaw ang nag-first aid sa kanya?" "Opo. Malakas po ang pagdurugo sa leeg, kaya ginamit ko ang scarf ko para pigilan." "Well, salamat sa ginawa mo. Nakarating siya rito. Medyo tama ang pagpigil mo sa pagdurugo." Nakahinga ng maluwag si Isabela sa sinabi ni Dr. Adams. Ngunit agad na naging seryoso ulit ang kanyang mukha. Pero hindi maganda ang sitwasyon ngayon. Patuloy na nasisira ang mga ugat sa kanyang leeg. Nag-aalalang tanong ni Isabela, "May maitutulong po ba ako?" Sa sandaling iyon, natawa ang mga doktor sa paligid. "Haha! We appreciate the thought, but this is for professional medical staff. There's nothing a student on vacation can do." Namula ang mukha ni Isabela. Napagtanto niya kung gaano ka-inosente ang kanyang sinabi. "Adams, salamat talaga sa tulong mo sa Sinchan. Pero kami na ang bahala ngayon. Huwag ka nang mag-alala." Tumango si Isabela, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Pakiramdam niya ay mayroon pa siyang magagawa. Ngunit tinatrato lang siyang parang isang usisero. "Sige po, aalis na ako." "Okay, have a good trip." Akmang tatalikod na si Isabela nang marinig ang isang nagmamadaling boses mula sa emergency room. "Doctor, the patient is losing consciousness. Blood pressure is dropping rapidly." Lahat ng doktor ay nagmamadaling pumasok sa emergency room. Naiwang mag-isa si Isabela, hindi malaman ang gagawin. Nakasandal sa pader, mag-isang naiwan si Isabela sa pasilyo. Mula sa emergency room, patuloy na naririnig ang mga nagmamadaling boses. "Prepare for transfusion. Attempting to suture the vessel, pulse is weakening." Mahigpit na ikinuyom ni Isabela ang kanyang mga kamao. Sa loob, isang tao ang nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Habang siya ay nakatayo lang dito, walang magawa. Sa sandaling iyon, isang nurse ang nagmamadaling lumabas. "Anyone not related to the ER, please leave." Senyas niya kay Isabela. Walang nagawa si Isabela kundi bumalik sa lobby. Habang nakaupo sa isang bench sa lobby, magulo ang isip ni Isabela. Hindi niya inaasahan na ganito kahirap ang unang araw niya sa Amerika. Gusto niyang tumulong, ngunit patuloy siyang minamaliit at itinataboy. "May mali ba sa ginawa ko?" bulong niya sa sarili habang nakayuko. Sa Pilipinas, hindi ito nangyayari. Dito, pakiramdam niya ay invisible siya. Lumipas ang oras. Patuloy na nakatingin si Isabela sa direksyon ng emergency room, umaasang magiging ligtas ang pasyente. Pagkalipas ng halos isang oras, isa-isang nagsilabasan ang mga doktor mula sa ER. Madilim ang kanilang mga muka. Maingat na lumapit si Isabela sa isang nurse at nagtanong, "Excuse me, kamusta na po ang pasyente sa aksidente sa motorsiklo?" Pagod na sumagot ang nurse. "Nailigtas namin siya sa emergency surgery, pero sobrang lala ng pinsala sa leeg niya. Nag-aalala kami sa mga posibleng komplikasyon. Ang susunod na mga araw,
ang magiging kritikal. Bumigat ang dibdib ni Isabela. Kung mas magaling sana ang ginawa niya, kung mas tama ang pag-first aid niya, nangyari kaya ito? Sa sandaling iyon, dumaan si Dr. Adams at nakilala si Isabela. Ah, andito ka pa pala. Mukhang nag-aalala ka talaga. Baka po may nagawa akong mali. Hindi. Sa katunayan, dahil sa'yo, nabuhay ang pasyente. Napakalaking tulong ng first aid mo sa Senchang. Gumaan ng kaunti ang loob ni Isabela sa sinabi ni Dr. Adams. Ngunit mabigat pa rin ang kanyang pakiramdam. Sige po, aalis na ako. Okay. Salamat sa pagod mo. Sana maging maganda ang biyahe mo. Habang papalabas ng ospital, lumingon si Isabela. Ang tanging hiling niya ay ang mabilis na paggaling ng pasyenteng nasa loob. Ngunit hindi pa alam ni Isabela na ang pagkikitang ito ay hindi isang simpleng pagkakataon. At pagkalipas ng ilang araw, babalik siya sa ospital na ito. Lumipas ang 2 araw. Naglibot si Isabela sa iba't ibang pasyalan sa Washington. Ngunit nasa isang sulok ng kanyang isip ang pasyenteng iyon. Hindi niya ma-enjoy ang Smithsonian Museum o ang Lincoln Memorial. Okay lang siguro siya. Ginagamot na siya ng maayos sa ospital. Bulong niya sa sarili. Ngunit hindi nawawala ang kanyang kaba. Samantala, sa Johns Hopkins Hospital, isang emergency ang nagaganap. Pagkatapos ng aksidente 2 araw na ang nakalipas, tila bumubuti na siya. Ngunit ang komplikadong pinsala sa kanyang leeg ay mas malala pa pala sa inaasahan. The blood vessels are re-rupturing continuously. Ulat ng attending physician kay Dr. Adams. The spinal cord damage is also progressing. If this continues, dumilim ang mukha ni Dr. Adams. Sa loob ng 20 taon, marami na siyang nakitang pasyente. Ngunit, ngayon lang siya nakaharap sa ganito kakomplikadong kaso. Humingi na ba tayo ng tulong sa ibang ospital? Nakausap na po namin ang Harvard Medical School, Mayo Clinic at Cleveland Clinic. Nag-alinlangan ang doktor. Pero ano? Lahat sila, sinabing imposible na. Masyadong magkakabuhol-buhol ang spinal cord, blood vessels, at nerves, kaya delikado ang mismong operasyon. Sa sandaling iyon, isang emergency meeting ang ipinatawag sa pinakamataas na conference room ng ospital. Nagtipon ang pinakamahuhusay na neurosurgeon sa East Coast. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang CT scan at MRI images ni Bentley. Seryoso ang mukha ng lahat. Mukhang wala na talagang paraan, sabi ng consultant mula sa Harvard habang umiiling. Halos tuluyan nang naputol ang pagitan ng C3 at C4 at may tumatagas na ring cerebrospinal fluid. Bukod pa riyan, nasira rin ang mga pangunahing ugat. Kahit maayos ang problema sa ugat, ang nerve regeneration ay imposible sa kasalukuyang teknolohiya ng medisina, sang-ayon ng espesyalista mula sa Mayo Clinic. Kahit subukan nating operahan, wala pang 1% ang tsansang magtagumpay. Bumuntong hininga si Dr. Adams. Kung ganoon, ang magagawa na lang natin ay panahon na para pag-usapan ang euthanasia o pagtigil ng life support. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ito ang sandaling kinikilala nila ang limitasyon ng medisina. Anong sasabihin natin sa pamilya ng pasyente? Sabihin natin ang totoo. Wala nang magagawa ang medisina. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng conference room. Isang nurse ang sumilip at nagsabi, "Pasensya na po. May nagtatanong po tungkol kay Mr. Richard Bentley." Pamilya ba? Hindi po. Yung estudyanteng Pilipina daw po na nag-first aid sa Senchang. Nagtatanong po kung kamusta na ang pasyente. Nagkatinginan ang mga doktor. Sa gitna ng isang mahalagang pulong, bakit darating ang isang taong walang kaugnayan? "Paalisin mo na! Wala kaming oras ngayon," sabi ni Dr. Adams. Ngunit idinagdag ng nurse. "Pero medyo kakaiba po. Yung estudyante, anong kakaiba?" Nagtatanong siya tungkol sa kondisyon ng pasyente. Pero gumagamit siya ng mga eksaktong medical terms.
tulad ng cervical spine injury at cerebrospinal fluid leakage. Nagbago ang ekspresyon ng mga doktor. Paano malalaman ng isang ordinaryong estudyante ang mga terminong iyon? Opo, at gusto niya raw pong makita ang chart ng pasyente. Parang medical student po. Nag-isip sandali si Dr. Adams at sinabi, "Sige, kausapin natin siya. Baka sakali." Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Isabela sa conference room. Suot pa rin niya ang damit ng isang ordinaryong estudyante, ngunit may kakaiba sa kanyang aura. "Magandang araw po. Ako po yung nag-first aid sa aksidente. 2 araw na po ang nakalipas." "Oo, naaalala kita. Pero bakit ka bumalik?" Natigilan si Dr. Adams. Iba ang tingin ni Isabela. Hindi na ito ang hitsura ng isang turistang natataranta. "Pwede ko po bang malaman kung gaano kalala ang pinsala sa cervical spine ng pasyente? Base sa CT scan, ano po ang lawak ng pagkaputol sa pagitan ng C3 at C4 at ang saklaw ng pagtagas ng cerebrospinal fluid?" Natahimik ang buong conference room. Hindi iyon tanong ng isang ordinaryong estudyante. Tiningnan siya ng consultant mula sa Harvard nang may pagdududa. "Medical student ka ba?" "Hindi po," simpleng sagot ni Isabela. "Kung ganoon, paano mo nalaman ang mga medical terms na yan?" "Nabasa ko po sa libro. Nag-research po ako dahil gusto kong malaman." Kalmado ang sagot ni Isabela. Ngunit may naramdaman na kakaiba ang mga doktor. Sinubukan siyang tanungin ni Dr. Adams, "Kung ganoon, ano sa tingin mo ang kalagayan ng pasyente?" Nag-alinlangan sandali si Isabela at maingat na sumagot, "Hindi ko po masasabi ng eksakto nang hindi nakikita ang MRI images, pero nasubukan niyo na po bang pagsabayin ang vascular anastomosis at nerve regeneration?" Napatingin lahat ng doktor kay Isabela. Tiyak na hindi iyon salita ng isang ordinaryong tao. "Ang ganitong procedure ay imposible sa kasalukuyang medisina," sabi ng espesyalista mula sa Mayo Clinic. "Bakit po sa tingin ninyo ay imposible?" Tanong pabalik ni Isabela. Sa sandaling iyon, nagbago ang kapaligiran sa silid. Para pagsabayin ang pag-aayos ng ugat at nerbiyos, kailangan ng hindi bababa sa 12 oras na operasyon at hindi iyon kakayanin ng pasyente. Pero paano kung unti-unti ang gagawing paglapit? Unahin munang patatagin ang mga pangunahing ugat at saka isunod ang nerve regeneration? Sa teorya, posible ito, ngunit walang sino man ang sumubok nito sa totoong buhay. Nagtaka si Dr. Adams. "Sa tingin mo ba, posible ang ganoong paraan?" Nag-isip sandali si Isabela at sinabi, "Hindi po ako sigurado, pero sa tingin ko po ay hindi imposible." Sa sandaling iyon, lahat ng nasa silid ay nakatutok kay Isabela. May naramdaman silang hindi pangkaraniwan sa 20 taong gulang na Pilipinang ito. Ngunit karamihan sa mga doktor ay nanatiling skeptikal. Ang teorya at praktika ay magkaiba, lalo na sa ganito kakumplikadong operasyon. Kahit gaano kaganda ang ideya, kung walang makakagawa nito, wala rin itong silbi. Tahimik na tumango si Isabela. Tama sila. Kahit alam mo ang teorya, iba pa rin ang aktwal na operasyon. Pasensya na po, masyado yata akong nakialam. Akmang tatayo na si Isabela nang magsalita si Dr. Adams. "Sandali, talaga bang sa tingin mo ay posible ang ganoong operasyon?" Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ni Isabela. Tila may itinatago siya. "Well, hindi po natin malalaman kung hindi susubukan, di ba?" Natahimik muli ang silid. Dahil sa sagot na iyon, may naramdaman silang espesyal sa Pilipinang ito na mukhang ordinaryo, ngunit walang sino man ang nakakaalam kung ano iyon. Habang nagpapatuloy ang katahimikan, isang mapanuyang ngiti ang ibinigay ng consultant mula sa Harvard kay Isabela. "Ang tapang mo naman, iha. Pero ang medisina ay ibang-iba sa binabasa lang sa libro." Mahinang sumagot si Isabela. "Opo, alam ko po." "Kung ganoon, bakit sa tingin mo kami sumusuko? Dahil ba kulang kami sa galing?" Sumali na rin ang ibang mga doktor. "Ang ganitong operasyon ay para lang sa 3
Hanggang 5 tao sa buong mundo ang kayang sumubok. At kahit sila, wala pang 10% ang success rate. Nakikinig si Isabela, ngunit pakiramdam niya ay mayroon silang hindi napapansin. Pwede ko po bang makita ulit ang MRI images? Nagtatakang tiningnan siya ni Dr. Adams. Bakit? Sa tingin ko po kasi, medyo kakaiba ang pattern ng pinsala sa mga ugat. Natawa ang espesyalista mula sa Mayo Clinic. Ha? Kakaiba? 2 araw na naming sinusuri yan. Tapos sa ilang minuto mong pagtingin, may iba ka ng opinyon? Hindi po sa ganoon. Akmang magpapaliwanag si Isabela nang senyasan siya ni Dr. Adams na tumigil. Sige, ipakita natin. Lumitaw sa malaking monitor ang MRI image ni Bentley. Malinaw na nakikita ang magkakabuhol na ugat at nerbiyos at ang nasirang spinal cord. Tinitigan ni Isabela ng mabuti ang imahe. Ang ibang mga doktor ay nagmamasid, nag-aabang kung ano ang kanyang sasabihin. Dito po, turo ni Isabela sa isang bahagi ng screen. Kung titingnan ang pattern ng branching ng ugat na ito, posibleng mas localized ang pinsala sa pangunahing ugat kaysa sa inaakala natin. At dito po, turo niya sa isa pang bahagi. Ang pinsala sa spinal cord ay mukhang hindi tuluyang pagkaputol, kundi functional disability lang dahil sa pressure. Umiling ang consultant mula sa Harvard. Pwede ring bigyan ng ganyang interpretasyon, pero sobrang laki ng panganib. Kapag nagkamali tayo, pwedeng mamatay ang pasyente. Matigas na sabi ng espesyalista mula sa Cleveland Clinic. Nag-isip sandali si Isabela at maingat na nagsalita. Kung ganoon po, pwede ko po bang subukan? Biglang natahimik ang silid. At pagkatapos, isang malakas na tawanan ang umalingaw-ngaw. Ha? Anong sinasabi mo? Isang 20 taong gulang na estudyante ang gagawa ng operasyong sinukuan na namin? Hindi ito biro. Buhay ng tao ang nakataya dito. Namula ang mukha ni Isabela. Ngunit hindi siya sumuko. Seryoso po ako. Bumuntong hininga si Dr. Adams. Iha, salamat sa iyong intensyon. Pero imposible talaga yan. Wala kang lisensya. At wala kang karanasan sa pag-oopera. Wala po akong lisensya, pero may karanasan po ako. Muling natahimik ang silid. May karanasan ka? Sa school po. Nag-practice kami. Hindi itinuloy ni Isabela ang kanyang sasabihin. Tila may gusto pa siyang sabihin, ngunit nag-aalangan siya. Sa sandaling iyon, isang nurse ang nagmamadaling pumasok. Dr. Adams, biglang nagbago ang kondisyon ni Mr. Bentley. Ano? Mabilis na bumabagsak ang blood pressure niya at nawalan na siya ng malay. Nasa panganib po siya ng cardiac arrest. Tumayo lahat ng doktor. Pumunta na tayo sa ER. Ihanda ang operating room. Agad na naging magulo ang conference room. Naiwang mag-isa si Isabela sa gitna ng kaguluhan. Makalipas ang ilang minuto, isang desperadong sitwasyon ang nagaganap sa emergency room. Malala ang re-rupture ng ugat. Sobrang dami ng dugo, hindi makasabay ang transfusion. Patuloy na bumabagal ang tibok ng puso. Pinagpapawisan ang noo ni Dr. Adams. Ito ang pinakamahirap na sitwasyong naranasan niya. Kung magpapatuloy ito, delikado na talaga. Pero hindi natin pwedeng simulan ang operasyon sa ganitong kondisyon ng pasyente. Hindi rin naman tayo pwedeng tumunganga lang. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng ER at pumasok si Isabela. Bawal kang pumasok! Sinubukan siyang pigilan ng nurse, ngunit diretsyong naglakad si Isabela papunta sa pasyente. Sandali! Tingnan ninyo ang pattern ng ugat na ito, sabi ni Isabela sabay turo sa monitor. Ang pinanggagalingan ng dugo ay hindi sa lugar na inaakala natin. Dito, sa branched vessel na ito, nanggagaling, napatingin ang mga doktor kay Isabela. Anong sabi mo? Mali ang pressure point ninyo. Dito nyo dapat diinan. Turo ni Isabela sa isang partikular na punto sa leeg ng pasyente. Nagdududang nagtanong si Dr. Adams. Paano mo nalaman yan?
base sa daloy ng ugat? Sigurado pong dito, natigilan ng mga doktor sa tiwalang boses ni Isabela. Umiling ang consultant mula sa Harvard. Imposible. Nasuri na namin yan. Ngunit biglang humakbang si Isabela. Wala na tayong oras. Kung hindi ngayon, anong gagawin mo? Nag-alinlangan sandali si Isabela at pagkatapos ay buong loob na sinabi, "Ako na po ang gagawa." "Hindi pwede." "Hindi ka doktor." Ngunit sa sandaling iyon, ang linya sa electrocardiogram ng pasyente ay naging patag. Cardiac arrest. Defibrillator. Huwag. Masyadong malakas ang pagdurugo. Delikado ang electric shock. Isang desperadong sandali. Noong akala ng lahat ay wala ng pag-asa, mahinang nagsalita si Isabela. "Bigyan niyo lang ako ng karayom at sinulid." Gulat na nagtanong si Dr. Adams. "Anong sabi mo?" "Bigyan niyo lang po ako ng karayom at sinulid. Maililigtas ko siya." Sa sandaling iyon, lahat ng mata sa ER ay napunta kay Isabela. Isang 20 taong gulang na dalagang Pilipina ang nagsasabing kaya niyang iligtas ang pasyenteng sinukuan na ng pinakamahuhusay na doktor sa Amerika. Kaya mo ba talaga? Nanginginig na tanong ni Dr. Adams. Isang kakaibang kislap na hindi pa nila nakikita dati ang lumitaw sa mga mata ni Isabela. Tila naging ibang tao siya, puno ng kumpiyansa. "Opo, kaya ko po." Sa mga salitang iyon, malapit nang mabunyag ang tunay na pagkatao ni Isabela. Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa emergency room. Ang patag na linya sa ECG monitor ay nagpapatuloy. Tanda na paubos na ang buhay ng pasyente. "Bigyan niyo lang ako ng karayom at sinulid." Ang boses ni Isabela ay hindi na nanginginig. Tila naging ibang tao siya, kalmado at puno ng tiwala. Nag-alinlangan si Dr. Adams. Sa normal na sitwasyon, ito ay isang kabaliwan, ngunit wala nang ibang paraan. "Wala na po tayong oras." Matigas na sabi ni Isabela. Mayroong kakaiba sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi pa nila nakikita dati. Tila mga mata ng isang taong sanay na sa loob ng operating room sa loob ng maraming taon. Nagpasya si Dr. Adams. Ihanda ang mga gamit sa operasyon. "Doktor, ibibigay niyo talaga sa isang estudyante?" Gulat na tanong ng nurse. "Wala na tayong ibang pagpipilian. Ngayon na o hindi na." Mabilis na inihanda ang mga gamit. Kahit ang paraan ng paghugas ng kamay at pagsusuot ng guwantes ni Isabela ay mukhang sanay na sanay. Ang consultant mula sa Harvard ay puno pa rin ng pagdududa. Kababaliwan to. Kung mabigo siya, lahat tayo mananagot. Patay na rin naman ang pasyente. May mas lalala pa ba? Sagot ni Dr. Adams. Tumayo si Isabela sa tabi ng pasyente. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat ng kanyang kilos. Susuriin ko ulit ang pinagmumulan ng pagdurugo. Dahan-dahang kinapa ng mga kamay ni Isabela ang leeg ng pasyente. Ang kanyang mga kamay ay tila kamay ng isang bihasang siruhano. Dito, sa branch ng carotid artery, patuloy ang pagdurugo. "Paano mo nalaman yan?" Tanong ng espesyalista mula sa Mayo Clinic. Imbes na sumagot, ipinakita ni Isabela sa gawa, kinuha niya ang karayom at itinutok sa eksaktong lokasyon. Sandali, wala siyang anesthesia. Walang malay ang pasyente, kaya okay lang. At saka, kaunti lang ang nerbiyos sa bahaging ito. Hindi makapaniwala ang mga doktor sa paliwanag ni Isabela. Hindi iyon kaalaman ng isang ordinaryong estudyante. Pumasok ang unang karayom ni Isabela. Sa anggulong ito, papasok tayo sa gilid ng ugat. Ang kanyang mga kamay ay eksakto at natural. Tila daan-daang beses na niyang ginawa ito. "Tingnan mo yon," bulong ng consultant mula sa Harvard. "Bumabagal ang pagdurugo," sabi ng nurse habang nakatingin sa monitor. Totoo nga, kitang-kita ang pagbaba ng dami ng dugo. Ipinagpatuloy ni Isabela ang pangalawa at pangatlong tahi. Bawat karayom ay tumatama sa tamang lugar at perpektong naisara ang ugat. "Paano? 'To naging posible?" Tanong ng espesyalista
mula sa Cleveland Clinic na may halong pagkamangha. Hindi sumagot si Isabela at nagpatuloy sa pag-focus. Ngayon, ang pinakamahirap na bahagi, ang muling pagkonekta ng mga nerbiyos ang natitira. Paano mo gagawin ang nerve regeneration? Imposible talaga yan. Nag-aalalang tanong ni Dr. Adams. Hindi po ito kumpletong regeneration. Pero kung may kukonekta lang ang mga pangunahing nerve fibers. Humingi ng microscope. Si Isabela. Kailangan niya ito para sa maselang gawain. Kaya mo ba talaga ang ganitong klaseng delikadong trabaho? Susubukan ko po. Nagsimulang gumalaw ang mga kamay ni Isabela sa ilalim ng microscope. Isa-isa niyang pinagdugtong ang mga nerve fibers na mas manipis pa sa buhok. Lahat ng nasa ER ay pigil ang hininga habang nanonood. Isang 20 taong gulang na Pilipina ang gumagawa ng operasyong sinukuan na ng pinakamahuhusay na neurosurgeon sa buong mundo. Unang nerve bundle, konektado na. Ikalawa, kinokonekta na. Kalmado pa rin ang boses ni Isabela. Tila ba ang ganitong operasyon ay pang-araw-araw na lang sa kanya. Lumipas ang oras. 2 oras, 3 oras. Hindi tumigil ang mga kamay ni Isabela. Kailangan mo ba ng pahinga? Nag-aalalang tanong ng nurse. Okay lang po ako. Hindi natinag ang konsentrasyon ni Isabela. Sa katunayan, habang tumatagal, lalo pang nagiging pino ang kanyang mga galaw. Huling nerve connection. Tinapos ni Isabela ang huling tahi. Sa sandaling iyon, nagbago ang itsura ng ECG monitor. Biep. Biep. Muling narinig ang regular na tibok ng puso. Bumalik na ang tibok ng puso niya. Nagiging stable na rin ang blood pressure. Bumabalik na sa normal ang pulso niya. Napuno ng sigawan at palakpakan ang ER. Ang milagrong inakala nilang imposible ay nangyari. Tinapos ni Isabela ang huling tahi at bumuntong hininga. Doon lang tila nawala ang kanyang kaba. Lumapit si Dr. Adams na hindi makapaniwala. Paano naging posible to? Ang consultant mula sa Harvard ay tulala rin. 20 taon na akong doktor, pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong operasyon. Umiling din ang espesyalista mula sa Mayo Clinic. Ilang tao kaya sa buong mundo ang kayang gumawa ng ganitong operasyon? 5? 3? Lahat ng mata ay nakatuon kay Isabela. Hindi na siya isang ordinaryong estudyante sa kanilang paningin. Sino ka ba talaga? Nanginginig na tanong ni Dr. Adams. Nag-alinlangan sandali si Isabela at mahinang sumagot. Estudyante lang po. Kaya ng isang estudyante? Ang ganitong operasyon? Sinwerte lang po siguro. Mailap pa rin ang sagot ni Isabela, ngunit walang naniwala sa kanya. Lumapit ang isang nurse at sinabi, "Nagigising na po ang pasyente." Dahan-dahang iminulat ni Bentley ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang leeg at nagsalita. "Nasaan ako? Nasa ospital po kayo." Naging matagumpay ang operasyon, sabi ni Dr. Adams na may malaking ginhawa. Tiningnan ni Bentley si Isabela at nagtanong, Ikaw ba? Ikaw ba ang nagligtas sa akin?" Yumuko si Isabela. "Tinulungan po ako ng mga doktor dito. Ngunit alam ng lahat ng nasa ER, ang gumawa ng milagrong ito ay ang 20 taong gulang na Pilipinang ito." Lumapit muli si Dr. Adams kay Isabela. "Pwede mo na bang sabihin sa amin kung sino ka talaga? Imposibleng isang estudyante lang ang may ganitong galing." Isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata ni Isabela. Tila may gusto siyang sabihin, ngunit nanatili siyang tahimik. "Pasensya na po. Isa lang po talaga akong ordinaryong estudyante." Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat ng nasa ER na mayroon talagang itinatagong kwento ang dalagang ito. At ang kwentong iyon ay maaaring mas kamangha-mangha pa kaysa sa kanilang inaakala. Isang oras matapos ang operasyon, inilipat si Bentley sa recovery room sa isang stable na kondisyon. Ang di makapaniwalang kapaligiran ay nanatili sa emergency room. Pinalibutan ng mga doktor si Isabela. Hindi na nila siya maaaring ituring na isang ordinaryong turista. Seryosong sinabi ni Dr. Adams, "Ngayon, kailangan mo nang sabihin sa amin,
Sino ka ba talaga? Sumingit din ang consultant mula sa Harvard. Ang operasyong ginawa mo kanina ay world class. Kahit sa Harvard Medical School, 3 o 4 na propesor lang ang kayang gumawa niyan. Tapos 20 taong gulang na estudyante ang nakagawa? Hindi ka panipaniwala. Umiling din ang espesyalista mula sa Mayo Clinic. Nag-aalangan pa rin si Isabela. Tila may gusto siyang sabihin, ngunit nag-aatubili. Nag-aral ka ba ng medisina sa Pilipinas? Maingat na tanong ng isang nurse. Mahinang sumagot si Isabela. Opo, nag-aral po. Kung ganoon, doktor ka pala. Bakit mo itinago? Nakahinga ng maluwag si Dr. Adams. Tila naiintindihan na niya. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Isabela ay lalo pa silang ginulat. Hindi pa po ako doktor. Ano? Nakatapos na po ako sa med school, pero hindi pa po ako nagsisimula ng residency. Nagtatakang nagtanong ang consultant mula sa Harvard. Kung ganoon, kailan ka nakatapos? Lalo pang humina ang boses ni Isabela. Last year po. Last year? So, 21 ka na? Hindi po. 20 pa lang po. Biglang natahimik ang ER. Hindi tugma ang kalkulasyon. Gulat na nagtanong ang espesyalista mula sa Cleveland Clinic. Sandali, 20 ka pa lang pero nakatapos ka na ng med school last year? Ibig sabihin, 20 ka noong graduate? Napanganga ang lahat, 19 anyos, nakatapos ng medisina. Kung ganoon, ilang taon ka noong pumasok sa med school? 15 po. Muling natahimik ang ER. Ang pumasok sa med school sa edad na 15 at makatapos sa edad na 19 ay isang bagay na mahirap isipin. Hindi makapaniwalang nagtanong si Dr. Adams. So, nilaktawan mo ang high school? Nag-exam po ako ng high school equivalency test para makapasok agad sa kolehiyo. Umiling ang consultant mula sa Harvard na tila hindi makapaniwala. Ito, imposible to. Kahit henyo ka pa. Saang med school ka nagtapos? Tanong ng espesyalista mula sa Mayo Clinic. Sa University of the Philippines College of Medicine po. UP? Hindi ba't yan ang pinakamahusay na med school sa Pilipinas? Tanong ng nurse. Opo, tumango si Isabela. Hindi pa rin makapaniwala si Dr. Adams. Kung ganoon, ang operasyong ginawa mo ay natutunan mo sa med school? At nag-aral din po ako ng sarili. Nag-aral ng sarili? Paano mo natutunan ang ganoon kahirap na operasyon? Nag-alinlangan sandali si Isabela at nagsalita. Noong nasa med school po ako, tinuruan po ako ng espesyal ng mga propesor ko. Binigyan din po nila ako ng maraming pagkakataong mag-practice. So, may karanasan ka na sa totoong operasyon? Opo, kaunti po. Anong ibig mong sabihin sa kaunti? Tanong ng consultant mula sa Harvard. Lalo pang humina ang boses ni Isabela. Mga 100 beses po. 100? Hindi maitago ng lahat ang kanilang pagkagulat. Ang isang medical student na makagawa ng 100 operasyon ay hindi pangkaraniwan. Anong klaseng mga operasyon ang ginawa mo? Sa simula po, mga simple lang, pero kalaunan, mga brain surgery at heart surgery din po. Napanganga ang espesyalista mula sa Mayo Clinic. Brain surgery, heart surgery, bilang isang medical student? Sabi po ng mga propesor ko, magaling daw po ang kamay ko, kaya binigyan po nila ako ng espesyal na pagkakataon. Umiling si Dr. Adams. Talagang hindi ka panipaniwala ang kwentong ito. Kung ganoon, bakit ka pumunta sa Amerika? Sabi mo, nagbabakasyon ka lang? Oo nga, sabi ng nurse. Biglang dumilim ang mukha ni Isabela. Nagbabakasyon lang po talaga. Bago po ako magsimula ng residency, gusto ko po sanang ayusin ang isip ko. May halong lungkot sa boses ni Isabela. Matinik na nagtanong ang consultant mula sa Harvard. Sigurado ka bang wala ng ibang dahilan? Nag-alinlangan si Isabela at umiling. Wala po, bakasyon lang po talaga. Ngunit sa kanyang sagot, tila mayroon siyang itinatago. Sa sandaling iyon,
Dumating ang balita na nagising na si Bentley sa recovery room. Lubos na pong gising ang pasyente. Bumabalik na rin po sa normal ang kanyang nerve functions. Nakahinga ng maluwag ang lahat sa ulat ng nurse. Sinabi ni Dr. Adams kay Isabela, "Isang milagro talaga. Kung hindi dahil sa'yo, patay na si Mr. Bentley." Mabuti naman po, mahinang ngumiti si Isabela. Pero may isang bagay talaga akong gustong malaman. Muling nagtanong ang consultant mula sa Harvard. Sa Pilipinas, paano ka tinatrato bilang isang henyo? Muling dumilim ang mukha ni Isabela. Namuhay po ako ng normal. Normal? Ang isang taong nakatapos ng med school sa edad na 99? Medyo nahirapan po ako dahil sa edad ko. Tiningnan ni Dr. Adams si Isabela na may pag-unawa. Ah, oo nga. Kung masyadong bata at magaling, pwedeng mainggit at pag-initan ng iba. Opo, may ganoon din po. Maliit na tango ni Isabela. Humanga ang espesyalista mula sa Mayo Clinic. Pero grabe, ang galing mo talaga. Hindi ko akalain na makakakita ako ng ganito kagaling na tao. Sobra naman po kayo. Magalang na sagot ni Isabela. Ngunit alam ng lahat na ang 20 taong gulang na Pilipinang ito ay hindi lang basta henyo, kundi isang medical genius na bihira sa buong mundo. At ramdam din nila na mayroon pa siyang mas malalim na kwentong hindi sinasabi. Huling nagtanong si Dr. Adams, "Anong plano mo ngayon? Babalik ka ba sa Pilipinas para magsimula ng residency?" Nag-alinlangan si Isabela at mahinang sumagot, "Hindi ko pa po alam." Sa sagot na iyon, tila may malalim na pag-iisip. Ano nga ba ang kwento ni Isabela? At bakit siya umalis sa Pilipinas para pumunta sa Amerika? Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa matagumpay na operasyon sa buong ospital. Kasabay ng kumpletong paggaling ni Bentley, kumalat din ang kamangha-manghang kwento ni Isabela. Sa lobby ng ospital, nagkita sina Isabela at Bentley. Lubos ng magaling, nagpasalamat ng husto si Bentley kay Isabela. "Miss Reyes, hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Okay lang po. Masaya po ako na magaling na kayo." Mahinang ngumiti si Isabela. Taos-pusong sinabi ni Bentley, Marami akong kinita sa negosyo, pero ngayon ko lang napagtanto na walang mas mahalaga kaysa sa buhay. Binigyan mo ako ng bagong buhay. Masaya po akong nakatulong." Ngunit biglang naging seryoso ang mukha ni Bentley. "Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? May mahalaga akong gustong sabihin sa'yo." Tumango si Isabela. Pumunta sila sa isang tahimik na coffee shop sa ospital. "Sa totoo lang, noong una mo akong binigyan ng first aid, naramdaman ko na agad na may espesyal sa'yo," sabi ni Bentley. "Sinwerte lang po siguro ako," magalang na sagot ni Isabela, ngunit umiling si Bentley. Tila may dinadala kang malalim na sugat, biglang nanigas ang mukha ni Isabela. "Wala po akong ganoon. Miss Reyes, matagal na akong nabubuhay. May tiwala ako sa kakayahan kong kumilatis ng tao." Malumanay na sabi ni Bentley. "Sigurado akong may pinagdadaanan kang mahirap. At dahil doon, umalis ka sa Pilipinas para pumunta rito, tama ba?" Hindi nakapagsalita si Isabela. Tila natatakot siyang mabunyag ang mga lihim na itinatago niya sa kaibuturan ng kanyang puso. "Kung okay lang sa'yo, sabihin mo sa akin. Baka sakaling makatulong ako." Dahil sa taos-pusong salita ni Bentley, nagsimulang mamasa ang mga mata ni Isabela. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, dahan-dahang nagsalita si Isabela. "Hindi po talaga ito bakasyon." "Ano? Ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Amerika, hindi po talaga para magbakasyon." Nagsimulang manginig ang boses ni Isabela. "Kung ganoon, anong dahilan?" "Tumakas po ako mula sa Pilipinas." Nagulat si Bentley. "Tumakas?" Huminga ng malalim si Isabela at nagsimulang magkwento. "Noong pumasok po ako sa med school sa edad na 15, sa simula, lahat po ay namangha. Tinawag po nila akong batang henyo at naging interesado rin po ang media. Hindi ba't maganda yon? Akala ko rin po noong una. Pero habang tumatagal,
Lalong humina ang boses ni Isabela. Tiningnan po ako ng mga kaklase ko na parang isang halimaw. Dahil sa agwat ng edad at galing, hindi po ako makasabay sa kanila. Pero sigurado akong gusto ka ng mga propesor mo. Sa simula po, interesado rin sila. Pero noong nakita po nila na mas gumagaling ako, natigilan si Isabela. Nagsimula po silang mainggit. Siguro po, nasaktan ng kanilang pride na isang mas batang estudyante ang mas magaling mag-opera kaysa sa kanila. Dumilim ang mukha ni Bentley. Anong nangyari? Hindi na po nila ako binigyan ng pagkakataon. Noong una, isinasama po nila ako sa mga espesyal na operasyon pero kalaunan, tuluyan na po nila akong tinanggal. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Isabela. Hindi lang po yun. Sinabihan din po nila ang ibang mga estudyante na huwag akong kausapin. Hindi yan makatarungan, galit na sabi ni Bentley. Pero may mas malala pa pong nangyari, patuloy ni Isabela. Kapag nagsusulat po ako ng research paper, inilalabas po nila ito sa pangalan ng iba. Ang mga surgical techniques na ako po ang nakadiskubre, inirehistro po nila sa pangalan nila. Pagnanakaw yan. Plagiarism. Nagreklamo po ako. Pero sino po ang maniniwala sa isang 99 anyos na estudyante? Ang mga propesor po, magkakasama sila. Lalong nanginginig ang boses ni Isabela. Kaya pagkatapos kong makatapos sa med school, walang ospital ang tumanggap sa akin bilang resident. Bakit? Nagsulat po ng hindi magandang recommendation letter ang mga propesor ko. Sa harap, pinupuri nila ako bilang henyo. Pero sa likod, sinasabi nilang kulang ako sa kooperasyon, mayabang. Ikinuyom ni Bentley ang kanyang kamao. Napakasama nila. Kaya po, napagtanto ko na hindi ako pwedeng maging doktor sa Pilipinas, sabi ni Isabela habang pinupunasan ang kanyang luha. Kaya ka pumunta sa Amerika. Opo, umaasa po ako na dito, makikilala ang galing ko. Bumigat ang puso ni Bentley sa kwento ni Isabela. Pero kahit dito, minamaliit ka rin sa simula, di ba? Opo, kaya lalo po akong nawalan ng pag-asa. Inisip ko po na sa Pilipinas man o sa Amerika, isa akong taong hindi kailanman kikilalanin. Tahimik na umiyak si Isabela. Pero kanina, noong kinilala ni Dr. Adams at ng ibang mga doktor ang galing ko. Naantig ka. Opo. Ito po ang unang pagkakataon na naramdaman kong kinilala ako bilang isang doktor. Hinawakan ni Bentley ang kamay ni Isabela. Miss Reyes, isa kang napakahusay na doktor. Hindi, isa kang napakahusay na tao. Salamat po. Pero anong gagawin mo ngayon? Tanong ni Bentley. Nag-isip sandali si Isabela at sumagot. Hindi ko pa po alam. Naisip ko pong manatili dito sa Amerika at magsimula ulit pero iba ang lengguwahe. Iba ang sistema ng medisina, hindi magiging madali. Biglang nagdesisyon si Bentley. Miss Reyes, tutulungan kita. Po, mayroon akong impluensya sa lugar na ito. Marami rin akong kakilala sa board of directors ng ospital. Nagulat si Isabela. Pero hindi pwedeng masayang ang isang talentong tulad mo. Ako ang bahala. Tutulungan kitang maging isang ganap na doktor dito sa Amerika. Sa alok ni Bentley, kumislap ang pag-asa sa mga mata ni Isabela. Sigurado po kayo? Oo naman. Iniligtas mo ang buhay ko. Ang ganitong tulong ay maliit na bagay lang. Puno ng tiwala ang boses ni Bentley. Yumuko si Isabela sa sobrang pasasalamat. Maraming salamat po. Paano po ako makakabawi sa inyo? Hindi mo kailangang bumawi. Sa halip, mangako ka. Pangako po, huwag ka nang susuko ulit. Ang talento mo ay para sa buong mundo. Pinunasan ni Isabela ang kanyang luha at tumango. Opo, pangako po. Sa sandaling iyon, isang bagong pag-asa ang sumibol sa puso ni Isabela. Lumipas ang isang linggo. Ang kwento ni Isabela ay kumalat hindi lang sa Johns Hopkins, kundi sa buong medical community ng Washington. Ang balita tungkol sa isang 20 taong gulang na Pilipinang nagtagumpay sa isang operasyong sinukuan na
ng pinakamahuhusay na doktor sa Amerika ay naging malaking usap-usapan. Sa VIP room ng ospital, lubos ng magaling si Bentley at huling nagkita sila ni Isabela. Miss Reyes, may maganda akong balita, masayang sabi ni Bentley. Ano po yon? Inaalok ka ng Johns Hopkins Hospital ng isang posisyon bilang special researcher. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Talaga po? Oo, si Dr. Adams mismo ang nagrekomenda. Sabi niya, hindi nila pwedeng palampasin ang isang taong may ganitong galing sa pag-oopera, masayang paliwanag ni Bentley. Pero wala po akong US medical license. Naayos na rin yan. May special program na magbibigay daan sa'yo para makakuha ng US medical license. Hindi makapaniwala si Isabela. Posible po ba talaga yan? Iniligtas mo si Bentley, di ba? At alam mo ba na si Bentley ang isa sa pinakamalaking donor ng ospital na ito? Babirong kumindat si Bentley. Napaluha si Isabela sa sobrang tuwa. Parang panaginip po. Sa Pilipinas, walang kumilala sa akin. Mas Reyes, ang tunay na galing ay nagniningning kahit saan, mainit na sabi ni Bentley. Sa sandaling iyon, pumasok si Dr. Adams. Miss Reyes, buti dumating ka. Gusto mo bang tingnan ang alok na inihanda namin para sa'yo? Inabot ni Dr. Adams ang isang makapal na sobre. Habang tinitingnan ni Isabela ang mga dokumento, nagpaliwanag si Dr. Adams. Magsisimula ka bilang special researcher sa neurosurgery at pagkatapos ng isang taon, pwede ka nang pumasok sa regular na residency program at bibigyan ka namin ng buong suporta para sa anumang bagong surgical technique o treatment na gusto mong i-develop. Idinagdag ni Bentley. Itinaas ni Isabela ang kanyang ulo at tiningnan ang dalawa. Kaya ko po kaya? Sa galing na ipinakita mo noong isang linggo, sapat na. Hindi lang sapat, kundi sobra-sobra pa. Puno ng tiwala na sabi ni Dr. Adams. Pero Miss Reyes, may isang kondisyon. Seryosong sabi ni Bentley. Kondisyon po? Mula ngayon, huwag mo nang itatago o mamaliitin ang iyong sarili. Ang talento mo ay hindi dapat itinatago at balang araw, bumalik ka sa Pilipinas para tulungan ang mga kababayan mo. Para ang mga batang doktor na may talento na tulad mo ay hindi na masasaktan. Sa sinabi ni Dr. Adams, malalim na tumango si Isabela. Opo, ipinapangako ko po, balang araw. Babalik po ako sa Pilipinas para ibahagi sa iba ang tulong na natanggap ko. Gawin mo yan. Yan ang tunay na landas ng isang doktor. Nasisiyahang sabi ni Bentley. Nilagdaan ni Isabela ang mga dokumento. Sa sandaling iyon, nagsimula ang kanyang bagong buhay. Miss Reyes, may huli akong tanong. Sabi ni Dr. Adams. Opo? Mula noong una kang nag-first aid, naramdaman ko na agad na may espesyal sa'yo. Saan nanggagaling ang ganoong klaseng tiwala? Nag-isip sandali si Isabela at mahinang sumagot. Naniniwala po ako na walang mas mahalaga kaysa sa pagliligtas ng buhay, kaya po hindi ako pwedeng sumuko. Kaya pala ganoon ang mga mata mo? Tumango si Dr. Adams. Mula pa noong una, may kakaiba na sa mga tingin mo. Ngayon, alam ko na kung ano yon, naantig na sabi ni Bentley. Paggalang sa buhay at ang misyon bilang isang doktor. Makalipas ang isang buwan, unang araw ni Isabela bilang bagong researcher sa Johns Hopkins Hospital. Suot ang malinis na puting lab coat, may tiwala siyang naglakad sa mga pasilyo ng ospital. Good morning, Dr. Reyes. Bati sa kanya ng mga kasamahang doktor. Hindi na siya isang taong minamaliit. Ang unang pasyenteng hinawakan ni Isabela ay isang teenager na may katulad na pinsala sa leeg ni Bentley. Okay lang yan. Gagaling ka, sabi ni Isabela habang hawak ang kamay ng kinakabahang bata. Talaga po? Opo, pangako ko yan. Gumaan ang loob ng bata sa tiwalang boses ni Isabela. Sa operating room, perpektong naisagawa ni Isabela ang operasyon. Muli, isang milagro ang nangyari. Isabela, ang galing mo talaga. Humanga ang isang kasamahang doktor.
Salamat! Pero malayo pa ang lalakbayin ko. Magalang na sagot ni Isabela. Kinagabihan, tumawag si Isabela sa kanyang mga magulang sa Pilipinas sa pamamagitan ng video call. Bella, anak, kamusta ka na? Okay lang po ako, ma. At may maganda po akong balita. Masayang ikinuwento ni Isabela ang tungkol sa kanyang bagong simula. Salamat sa Diyos. Sa wakas, kinilala na rin ng anak namin, nanginginig ang boses ng kanyang ama. Babalik po ako sa Pilipinas balang araw. Sa panahong yon, isa na po akong tunay na mahusay na doktor. Dahan-dahan lang. Anak, ang kalusugan ang pinakamahalaga, nag-aalalang sabi ng kanyang ina. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Isabela sa labas ng bintana at nag-isip. Bumalik sa kanyang isipan ang masasakit na alaala sa Pilipinas, ngunit hindi na ito masakit ngayon. Sa halip, iniisip niya na ang mga karanasang iyon ang nagpatatag sa kanya. Babalik ako balang araw para tulungan ang mga batang tulad ko na hindi na masaktan. Bulong ni Isabela sa sarili. At pagkalipas ng ilang taon, tinupad ni Isabela ang pangakong iyon. Nagsikap siyang lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga batang doktor na may talento ay kikilalanin dahil sa kanilang galing, hindi dahil sa kanilang edad o pinagmulan. At higit sa lahat, naging isang doktor si Isabela na tinatrato ang bawat pasyente na parang pamilya. Dala ang paniniwalang hindi dapat maranasan ng iba ang pangmamaliit at pagbabaliwala na naranasan niya. Hanggang ngayon, si Isabela ay nagliligtas ng buhay sa operating room. Ang tapang ng batang babaeng nagsabing, "Bigyan niyo lang ako ng karayom at sinulid," ay patuloy na nagniningning sa kanyang puso. Ito ay isang kwentong nagpapakita na minsan hindi edad, itsura o pinagmulan, kundi ang tunay na galing at puso ang dapat maging batayan sa pagkilatis sa isang tao. Kung mayroon kang kakilala na minamaliit, subukan mong bigyan sila ng pansin. Baka sila ang may nakatagong talento na babago sa mundo. At kung ikaw mismo ang nakakaramdam na hindi ka kinikilala, huwag kang susuko, tulad ni Isabela, dahil ang tunay na galing ay tiyak na magniningning. Balang araw, 3 taon ang lumipas sa Johns Hopkins Hospital. Dr. Reyes, perpekto na naman ang operasyon mo ngayon, sabi ng isang nurse kay Isabela paglabas niya ng operating room. Ngayon, kinikilala na siya bilang isa sa pinakamahuhusay na neurosurgeon sa ospital. Salamat. Kamusta na ang pasyente natin? Gising na po at bumalik na sa normal ang kanyang motor functions. Isang milagro po talaga. Ngumiti si Isabela. Ang mga desperadong sandali, 3 taon na, ang nakalipas ay tila isang malayong nakaraan na lamang. Habang naglalakad sa pasilyo, pumunta si Isabela sa kanyang opisina. Sa pinto, may nakasabit na nameplate. Pagpasok niya, isang sulat sa ibabaw ng kanyang mesa ang nakakuha ng kanyang pansin. Galing ito sa Pilipinas. Binuksan niya ito at nakita niyang galing ito sa UP College of Medicine para kay Dr. Isabela Reyes. Magandang araw po. Ako po si Dean Kim Min-soo ng UP College of Medicine. Nakarating na po sa amin ang inyong mga tagumpay sa Amerika. Ang inyong mga nagawa sa Johns Hopkins Hospital ay naging malaking usap-usapan sa medical community dito. Dahil dito, nais po naming mag-alok sa inyo ng isang espesyal na posisyon. Nais po namin kayong imbitahan bilang program director ng aming bagong itatatag na Next Generation Medical Talent Development Program simula sa Marso ng susunod na taon. Ang layunin ng programang ito ay tuklasin at linangin ang mga batang doktor na may talento, anuman ang kanilang edad o pinagmulan. Naniniwala kami na ang inyong karanasan at galing ang pinakakailangan ng programang ito. Naghihintay po kami sa inyong positibong tugon. Lubos na gumagalang, Dean Kim Min-soo, UP College of Medicine. Habang binabasa ang sulat, bumalik ang mga alaala kay Isabela. Ang paaralang tumalikod sa kanya, ilang taon na, ang nakalipas ay nag-iimbita na sa kanya bilang isang propesor. Sa sandaling iyon,
May kumatok. Tuloy po. Siya na ngayon ang pinakamatatag na taga-suporta at kaibigan ni Isabela. Isabela! Narinig kong maganda na naman ang operasyon mo ngayon. Mr. Bentley! Bakit po kayo naparito? May meeting kasi ang hospital board. Teka, mukhang may magandang nangyari ah. Ang saya mo. Ipinakita ni Isabela ang sulat. Wow! Isang alok bilang professor mula sa UP. Congratulations! Masayang sabi ni Bentley. Pero hindi pa po ako nakakapagdesisyon. Bakit? Magandang oportunidad yan, di ba? Tumingin si Isabela sa labas ng bintana. Opo, magandang oportunidad. Pero pakiramdam ko po, marami pa akong kailangang gawin dito. Umupo si Bentley. Anong mga bagay? Ang mga pasyente ko po rito, mga kasamahan, at ang mga research project na sinimulan ko. Paliwanag ni Isabela, lalo na po yung Young Medical Professionals Mentoring Program na sinimulan ko noong 1 buwan. Dito, tinutulungan ko rin po ang mga batang doktor na nakakaranas ng mga paghihirap na tulad ko. Tumango si Bentley. Makabuluhan din yan. Noong 1 linggo, may isang resident mula sa Pilipinas na lumapit sa akin. Minamaliit daw po siya ng mga kasamahan niya dahil bata pa siya. May init sa boses ni Isabela. Anong ginawa mo? Ibinahagi ko po ang karanasan ko at tinuruan ko siya ng mga paraan para makilala dahil sa kanyang galing. Ngayon, bumalik na ang tiwala niya sa sarili at nagsisikap na siya. Humanga si Bentley. Isa ka talagang kahanga-hangang tao, Isabela. Hindi madaling gamitin ang sariling masasakit na karanasan para tulungan ang iba. Ibinabahagi ko lang po ang tulong na natanggap ko. Magalang na sagot ni Isabela. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Isabela. Tawag mula sa Pilipinas. Hello? Bella! Si Sofia to! Isang pamilyar na boses. Ang kanyang kaibigan mula sa kolehiyo. Sofia, ang tagal na. Kamusta ka na? Okay lang ako. Narinig mo na ba ang balita? May alok ka raw bilang propesor mula sa UP. Ha? Kumalat na agad? Ang liit lang kaya ng medical world. Lahat dito, ikaw ang pinag-uusapan. Excited na sabi ni Sofia. Pero Bella, seryoso. Ano yon? Maraming tao ang naghihintay sa pagbabalik mo. Lalo na ang mga batang doktor. Ang mga tagumpay mo sa Amerika ay naging inspirasyon dito. Halos alamat ka na sa mga batang doktor. Tiningnan ni Isabela si Bentley. At saka, yung mga propesor na nagpahirap sa iyo noon, ibang-iba na ang sitwasyon ngayon. Paano? Dahil sa kwento ng tagumpay mo, lumakas ang boses na dapat tratuhin ng maayos ang mga batang may talento. Nagbabago na rin ang kultura sa mga ospital. Mas pinapahalagahan na ang galing kaysa sa edad. Huminga ng malalim si Isabela. Bella, bumalik ka na. Ngayon, nabubuo na ang kapaligirang pinapangarap mo. Natigilan si Isabela sa pakiusap ni Sofia. Pagkatapos ng tawag, maingat na nagtanong si Bentley. Anong naiisip mo? Sa totoo lang po, naguguluhan ako. Umamin si Isabela. Dati, takot po akong bumalik sa Pilipinas. Natatakot po akong masaktan ulit. Pero ngayon? Ngayon po, pakiramdam ko, pwede akong maging bahagi ng pagbabago. Isang determinadong kislap ang lumitaw sa mga mata ni Isabela. Mr. Bentley, naaalala niyo pa po ba ang sinabi ko noong una akong dumating dito? Sinabi mong babalik ka sa Pilipinas balang araw para tulungan ang mga kababayan mo. Malaking kawalan ka sa ospital namin. Pero susuportahan ko ang pangarap mo. Salamat po. Pero hindi po ako aalis agad. Ano? Tatapusin ko po muna lahat ng proyekto ko dito ngayong taon at sa susunod na tagsibol, babalik na po ako. Ipinaliwanag ni Isabela ang kanyang plano. At hindi po ako tuluyang aalis. Gusto ko pong bumuo ng isang collaboration program sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Pumalakpak si Bentley. Napakagandang plano niyan. Kung ganoon,
mas mapapalakas pa natin ang ugnayan natin sa Pilipinas. Opo, gusto ko pong bigyan ng pagkakataon ang mga batang doktor na matuto sa parehong bansa. Ang pangarap ni Isabela ay unti-unting nagiging konkreto. Kinagabihan, tumawag si Isabela sa kanyang mga magulang sa Pilipinas. Ma, pa, may maganda po akong balita. Ano yon, anak? Tanong ng kanyang ama. Babalik na po yata ako sa Pilipinas sa susunod na taon. Talaga, anak? Masayang sabi ng kanyang ina. Opo, may alok po bilang propesor mula sa UP, ang anak namin. Nanginginig ang boses ng kanyang ama. Pero ma, pa, hindi po ako babalik dahil lang sa tagumpay. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko pong tulungan ng ibang batang doktor na hindi na maranasan ang mga pinagdaanan ko. Ipinagmalaki ng kanyang mga magulang si Isabela. Isa ka talagang mabuting anak. Bella, umiiyak na sabi ng kanyang ina. Sulit ang lahat ng pinagdaanan mo. Pagkatapos ng tawag, tumingin si Isabela sa tanawin sa labas at nag-isip, ang dalagang tumakas mula sa Pilipinas dahil sa desperasyon ay wala na. Sa halip, naroon ang isang doktor na gustong gamitin ang kanyang karanasan para sa isang mas magandang mundo. Kinuha ni Isabela ang isang sulat at nagsimulang magsulat ng tugon. Mahal na din Kim Min-soo. Maraming salamat po sa inyong mahalagang alok. Nais ko pong kumpirmahin ang aking paglahok sa Next Generation Medical Talent Development Program simula sa Marso ng susunod na taon. Subalit, mayroon po akong isang kondisyon. Mabilis na gumalaw ang kanyang panulat sa papel. Gumagawa siya ng isang plano para magdala ng bagong hangin sa medical community ng Pilipinas sa kanyang sariling paraan. Isang taon ang lumipas. Sa UP College of Medicine. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Dr. Isabela Reyes. May tiwala at dignidad ang tindig ni Isabela sa harap ng klase. Sa kanyang harapan, nakaupo ang mga batang doktor mula sa iba't ibang edad at pinagmulan. Salamat sa inyong paglahok sa Next Generation Medical Talent Development Program na magsisimula ngayon. Ngumiti ng mainit si Isabela. Mayroon ba sa inyo na nakaranas na hindi kilalanin ang inyong galing dahil sa inyong edad, kasarian, o iba pang dahilan? Ilang estudyante ang maingat na nagtaas ng kamay. Naranasan ko rin po yan. Natahimik ang klase sa pag-amin ni Isabela. Ilang taon na ang nakalipas. Isa rin akong estudyante dito. Ngunit, dahil sa aking murang edad, marami akong pinagdaanang paghihirap, nakikinig ng mabuti ang mga estudyante. Ang mga karanasang iyon ay nag-iwan ng malaking sugat sa akin, ngunit kasabay nito, ito rin ang nagbigay lakas sa akin para maging kung sino ako ngayon. Isinulat ni Isabela sa pisara ang salitang galing. Ang layunin ng programang ito ay simple lang. Tulungan kayong maabot ang inyong buong potensyal. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, pwede niyo po bang ikwento ang karanasan ninyo sa Amerika? Oo naman. Sinimulan ni Isabela ang kanyang kwento. Ang kanyang pag-alis sa Pilipinas dahil sa desperasyon, ang pangmamaliit na naranasan niya kahit doon, at ang milagrong nangyari nang iligtas niya si Bentley. Pigil ang hininga ng mga estudyante habang nakikinig, parang pelikula po ang kwento ninyo, humanga ang isang batang doktor. Hindi man ito pelikula, pero nangyayari ang mga ganitong bagay sa totoong buhay. Ang mahalaga ay huwag sumuko. Tumango ang lahat ng estudyante sa sinabi ni Isabela. Pagkatapos ng klase, isang estudyante ang lumapit kay Isabela. Professor, ako po si Kim Na-yang. Pwede po ba akong humingi ng personal na payo? Oo naman. Anong problema? Nag-alinlangan si Na-yang at nagsalita. Katulad po ng sitwasyon ninyo. Nakatapos po ako ng med school sa edad na 22. Pero walang ospital ang tumatanggap sa akin. Naging seryoso ang mukha ni Isabela. Anong partikular na dahilan? Bata pa raw po ako. At saka, galing po ako sa probinsya. Humina ang boses ni Nayang. Kamusta naman ang galing mo? May tiwala po ako sa galing ko. Sa med school, lagi po akong nasa top ng klase.
At lalo na sa surgical practice, pinupuri po ako ng mga propesor. Ipinatong ni Isabela ang kanyang kamay sa balikat ni Nayang. Nayang, tutulungan kita. Talaga po? Oo. Sa susunod na linggo, sumama ka sa operasyon ko. Bibigyan kita ng pagkakataong ipakita ang galing mo. Kumislap ang pag-asa sa mga mata ni Nayang. Ilang araw ang lumipas. Sa operating room ng Philippine General Hospital, isinasagawa ni Isabela ang isang komplikadong brain tumor surgery. Si Nayang at ilang batang doktor ay nanonood. Ang mahalaga dito ay alisin ng buo ang tumor habang iniiwasan ang pinsala sa mga ugat. Nakikinig ng mabuti si Nayang sa paliwanag ni Isabela. Nayang, paano mo gagawin ang bahaging ito? Biglang tanong ni Isabela. Ako po. Sa anggulong ito po ako papasok para protektahan ang ugat habang sinabi ni Nayang ang kanyang opinyon. Magandang ideya. Magandang ideya. Gusto mo bang subukan? Po! Sige po! Sa gabay ko. Siyempre. Sa alok ni Isabela, nanginginig na hinawakan ni Nayang ang surgical instrument. Nagtaka ang ibang mga doktor na nanonood. Hindi pangkaraniwan na ipagkatiwala ang isang komplikadong operasyon sa isang batang doktor na walang karanasan. Ngunit nang magsimula ang unang hiwa ni Nayang, nagulat ang lahat. Wow! Humanga ang isang nurse. Ang mga kamay ni Nayang ay eksakto at mahusay niyang nailayo ang mga ugat habang papalapit sa tumor. Tila isang bihasang siruhano. Ang galing niya, bulong ng isang doktor. Pagkatapos ng matagumpay na operasyon, sinabi ni Isabela kay Nayang, napakagaling mo. Hindi ka panipaniwala na ito ang unang operasyon mo. Dahil po sa inyo, Professor. Magalang na sagot ni Nayang. Hindi. Purong galing mo yan. Sa sandaling iyon, lumapit ang hospital director na nanonood sa labas. Professor Reyes, maganda ang operasyon ninyo. Salamat po. Sino yang batang doktor na yan? Napakagaling. Turo ng direktor kay Nayang. Estudyante po namin sa programa. Si Kim Nayang po, napakatalentado. Tanungin mo kung gusto niyang magtrabaho sa ospital natin. Sa alok ng direktor, hindi makapaniwala si Nayang. Talaga po? Oo naman. Sa galing na yan, gusto ko siyang sumali agad sa surgical team natin. Tiningnan ni Nayang si Isabela at napaluha. Professor, salamat po. Binigyan lang kita ng pagkakataon. Ang galing. Sa'yo na yan talaga. Kinagabihan, nag-video call si Isabela kay Bentley sa Amerika. Isabela, kamusta ang buhay sa Pilipinas? Napakasaya po. Ngayong araw, isa na namang batang doktor ang nabigyan ng pagkakataon. Ikinuwento ni Isabela ang tungkol kay Nayong. Napakagandang balita niyan. Nagkakatotoo na ang mga pangarap mo, masayang sabi ni Bentley. Opo, pero malayo pa po ang lalakbayin ko. Marami pa pong kailangang baguhin. Pero dahil may simula, magkakaroon din ng pagbabago. Tama po. At saka, Mr. Bentley, may maganda po akong balita. Ano yon? Sa susunod na buwan, magsisimula na po ang Philippines-US Medical Exchange Program. Magkakaroon ng pagkakataon ang mga batang doktor na matuto sa parehong bansa. Wow! Grabe! Isa-isang natutupad ang mga pangarap mo. Pumalakpak si Bentley. Pagkatapos ng tawag, umupo si Isabela at nagsulat sa kanyang diary. Ngayong araw, habang pinapanood ko si Nayang, naalala ko ang sarili ko ilang taon na ang nakalipas. Napagtanto ko na ang pusong hindi sumuko sa gitna ng desperasyon ang siyang humubog sa akin ngayon. Hindi na ako nag-iisa. Maraming batang doktor na dumaranas ng hirap tulad ko at nasa posisyon ako para tulungan sila. Ang sandaling iyon sa isang emergency room sa Amerika, noong sinabi kong, bigyan niyo lang ako ng karayom at sinulid, ang nagbago ng buhay ko. At ngayon, ako naman ang gumagawa ng pagkakataon para baguhin ang buhay ng iba. Ibinaba ni Isabela ang kanyang panulat at tumingin sa labas. Ang ganda ng tanawin ng Maynila sa gabi. Ilang buwan ang lumipas,
Ang mga nagtapos sa programa ni Isabela ay nagsimulang magtrabaho sa iba't ibang ospital sa buong bansa. Kinilala sila dahil sa kanilang galing at kasabay nito, naging mga mentor din sila sa ibang mga batang doktor. Isang araw, nakatanggap si Isabela ng isang sulat. Mahal na Professor Reyes, ako po si Park Ji-hoon. Nagtatrabaho sa isang ospital sa Cebu. Kalahating taon na po ang lumipas mula nang makatapos ako sa inyong programa. Noong una, nag-aalala po ako kung kakayanin ko. Pero ngayon, kinikilala na po ako ng mga kasamahan ko at masaya po akong nagtatrabaho. Higit sa lahat, ang aral na itinuro ninyo, na galing ang dapat magsalita. At ngayon, tinutulungan ko na rin po ang mga mas bata sa akin. Ipinagpapatuloy ang inyong diwa. Salamat po. Habang binabasa ang sulat, napangiti si Isabela at muli niyang napagtanto. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa pag-abot ng sariling pangarap, kundi pati na rin sa pagtulong sa iba na abutin ang kanilang mga pangarap. Ang kwento ni Isabela ay hindi pa tapos. Araw-araw, may mga bagong batang doktor na lumalapit sa kanya at sa bawat isa sa kanila, nagbibigay siya ng pag-asa. Ang tapang ng 20 taong gulang na babaeng nagsabing, "Bigyan niyo lang ako ng karayom at sinulid," ay naging isang lakas na nagbibigay ng pangarap at pag-asa sa maraming tao at ito ay patuloy na nagpapatuloy.